Ang pinaka nakakatakot na kasulatan sa Biblia, maaaring baguhin ito ang iyong tadhana. Ito ang pinaka nakakatakot na kasulatan sa Biblia. Sasabihin ito sa iyo kung makakapasok ka sa langit o hindi. Lagi nating iniisip na hanggat naniniwala tayo sa Panginoon, makakapasok tayo sa kaharian ng langit. Ito ang ating magandang imahinasyon. Ngunit ano ang katotohanan? Iyan ang titingnan natin ngayon, itong banal na kasulatan. Sabi sa Mateo chapter 7 verse 21 to 23, sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagsipalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Tingnan mo, maraming tao ang natakot sa mga kasulatang ito dahil kahit lumaki ka sa simbahan, kahit buong buhay mong pinagsilbihan ang Diyos, maaaring hindi ka pa rin mapunta sa langit. Bakit ganoon? Ang mga taong ito ay naniniwala sa Panginoon, nangangaral ng Ebanghelyo at gumagawa ng maraming mabubuting gawa. Ngunit bakit sinabi ni Jesus na hindi niya sila nakikilala? Bakit ganoon? Dahil hindi nila ginagawa ang kalooban ng Diyos. Madalas silang nabubuhay sa kasalanan at nananatili silang alipin ng kasalanan. Kahit na gumawa ka ng 1 bilyong mabubuting gawa, kung si Hesukristo ay wala sa iyong buhay, kung ang iyong mga kasalanan ay hindi nalinis, at kung hindi ka masunurin sa Diyos, sa huli ay mapupunta ka sa impyerno. Wala kang kakayahang iligtas ang iyong sarili. Kaya, sino ang mapupunta sa langit? Paano tayo magiging karapat-dapat na makapasok sa langit? Sinabi ni Jesus, kung di ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Iyan ang kondisyon para makapasok sa kaharian ng langit. Ngunit paano natin masusunod ang kalooban ng Diyos? Tingnan natin ang mga propesiya ni Jesus at magiging malinaw ito. Sinabi ni Jesus, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayunmay kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Si Jesus ay paulit-ulit na nagpropesiya na siya ay darating muli at ang mga salitang ito ay tungkol sa gawain na kanyang gagawin sa kanyang pagbabalik sa mga huling araw. Magsasalita siya ng maraming katotohanan, isasagawa ang gawain ng paghatol, gagabayan ang mga tao sa lahat ng katotohanan upang ganap na iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. At sa huli ay aakayin ang mga tao sa kaharian ng Diyos, isang kahangahangang destinasyon. Sa makatuwid, dapat nating tanggapin ang nagbalik na Panginoon at tanggapin ang lahat ng katotohanan kanyang ipinapahayag. Sa gayon lamang natin malulutas ang ating makasalanang kalikasan, makamit ang pagsunod sa Diyos, at masusunod ang kanyang kalooban. Sa gayon ay magkakaroon tayo ng kwalifikasyon na makapasok sa kaharian ng langit. Gusto mo bang makapasok sa kaharian ng langit? Mag-iwan ng komento at ibabahagi ko pa sa iyo.